Dugang pangutana, Brad, na ako'y apo, usahay makakita ko na siya ungo. 13 anyos siya, Brad. O na, sa school, sige siya balik-balik sa klinik, kay galabada ng ulo. Usahay, Brad, tawagon ko, kay sakit po ang iyang lawas. Naa siya nag-eskwela sa Catholic School. Okay. Kung giadto na nimo sa psychiatrist unya why findings, posible gyud base sa maong description, mulabad ang musakit ang lawas, yan ay mga makita. Usa man kuno sa mga possible sign nga tinuod yun na nga open ang iyang third eye. So unsa may imong buhatan? Dad-a dinhi. Dad-a na dinhi ng maong apo, maong bata kay para ato gyung masuta kung kana siya third eye ba na siya or naa ba na siya any or other psychological problem. Pero sa akong nakita, murag posible yun na nga third eye. Kay ang usa ka tawo nga open ang third eye, mulabad ng ana, musakit ng tangkugo, murag muliki ng musakit tangkugo, murag puy-puy kanunay ang lawas, nga wanay finding sa doktor. Pero naay mga makita, naay mga madungog. So unsa kay posibleng hinungdan ana? Posible nga kaliwat og albularyo o sa kanang bataa kanunay ninyo gipatambawan og albularyo? O da ka ng bata di tigsimba, na anay madaghang negative emotion, trauma, o dili baka sigig duwa o mga demonic games, ML, tigtanaw mga horror, tigtanaw pornography, kanang tanang mga butanga, makapa-open na sa third eye. Mao na ito bag. Okay, nanghangyo ang nagpasa ani nga last na kuno niya ipabasa. So nababay pang pangutana. Ha? Okay, pwede ka mo doolari kay mubuang atong wire. Sige. Isulti imong ngalan dayon pangutana. Maing udto sa tanan. Kanang bread kanang nakoy igsuon ba na babay tapos kanang kasal daw sila sa gitawag og Dio. Dio. Kanang mao daw nay par kana. Oo. Sa San Fernando. Tas mga lawat man siya pag magsimba. Kuan ba na okay ra ba? So ang kakasal niya dili pare nga Katoliko. Kana daw Brad kanang Dio daw na pero kuan man daw na Dio nya kanang pari daw na. Sa Katolik sa daw na sila. Ato nang i-check siya ingani wako karon pa ko kadungog ana nga term tana nga tao. Kung kana nga tao nga imong giingon, kung dili na siya ordained priest, dili ordained priest, dili jud na kun labi na og gadalang sangan sa Katoliko, sa albularyo di ay o manamba o seers. So invalid gito nga kasal. Mao na nga ang imong igsuon kung dito siya nagpakasal dito, dili gyud siya sa state of sin kay invalid man to nga mao nga kasal. So mo na nga mas maayo nga ato nang i-clarify unsa man nga grupo nga iyang giatinan kay kinadaghanan labi na sa Cebu perteng daghanang mga grupo na nga gada sa simbahan. So mo na nga kon pananglit dili siya ordained priest, dili siya inyong parish priest, dili ang inyong kora paroko. So invalid yun nga kasal sis. Mo titubag. Then follow up sa Brad kanang what if ba kanang nakay ka ng like kaliwat ni mo nga kuan bitaw og mga occult practices mo effect ba na sa kaliwat? Yes, gi-explain na ganihan ni Bro Eugene Tele nga kini laging mga occult practices ang kanang mga ang ato mga ginikanan nga nag-invite sa mga rutang espiritu na tendency na nga mag-suffer tag-appeal kay sila man ang nag-open, sila man ang nag-invite. Mao na nga kita nga mga sakop sa pamilya kung layo ta sa estado, wata sa estado sa grasya. Watay dili ligon atong relasyon sa Ginoo. Meaning layo ta sa Ginoo, lack of knowledge, unya di ta tig-ampo o di ba panagsara ta mo simba murag dili na to, di ta seryoso to pagtuo, madutlan gyud ta sa maong demonic attack. Mo na nga ang solusyon na God is more powerful than the devil. Mo na hinumduman na to, bisag unsa pa kagrabe ng atake sa yawa, usar waran ay kumijingking sa gahom sa Ginoo, mo nang balik sa Ginoo. Mo ra gyud na faith, humility, obedience and trust in the Lord kung ato nang i-develop kana siya mabuntog yun nato ang yawa. Ayaw kaguol ana sis.
ngano bisan pagka-practice ang imong mga katigulan og occult, kung ikaw karon mo decide ka nga ang Ginoo maoy akong sundon, dili tong mga tuo-tuo sa akong mga katigulangan, ang Ginoo manalangin nimo bisan sa imong mga kaliwatan. Mao na itubag. Okay, pero naay i-advise nga or mga procedure. Ang utana lang ka sa deliverance minister niya. Okay, na pa ba gustong mangahas nga mangutana? Palihog kog dool ma'am aron mangutana. Imong ngalan dayon diretso sa pangutana. Maayong buntag, usbo na ako. Ako si Vicenta Ramada gikan sa Cotabato. So na ako diri kana ako'y pangutana tungod sa akong anak. Kasi na siya time na magsakit ang iyang dughan, mukalit lang. Tapos sa sige-sige na ako siyang gidala sa doktor, pero wala siya findings na gina-diagnose sa doktor. So kini siya ba isa ba ni siya sa mga demonic attack ba sa akong anak, kasi ang ako amang kong amahan sa una nagapanambal ni siya. So karon ang akong amahan, so natungod sa inyohang mga YouTube na among nakita, amuan na siyang gipa-renounce doon dito sa amo ang simbahan, sa amo ang pari, dayon pakumpisal na namo siya, gipa-anoint na namo siya tungod kay tigulang naman gud siya. So, mao lang to. Okay. So, posible ba ang imong anak na kasinati og demonic oppression? So, kung wala yun ay finding sa doktor, posible. Kay naa may posibilidad nga na may possible openings yun katong occult nga contamination sa imong amahan. Mao na nga ang unsa may imong himuon sa akong giingon kaganiha, ang mga ginikanan naagay authority ilang mga anak. Mao na nga ikaw pwede ka mag-deliverance sa imong anak o ang imong bana. Ang buhaton lang nimo karon, andama imong kaugalingon. Palig-una imong pagtuo. Unya kanang maong bata, kinahanglan po na siya nga i-educate. Kinahanglan siyang ikatikais. Kung galistod ka patabang o katikista sa inyong parokya, pagpatabang o kanang mga naswito sa pagtuo, pagtabang sa pare, kinsay tao nga iyang suguon nga mo'y mukatikay sa imong bata nga makasabot siya sa imong pagtuo, kay the more good nga ang tao makasabot siyang pagtuo, the more siya nga ma-proper dispose. Mao na nga mo effective ang imong pagampo. Pero ang muampo sa deliverance, kung walay exorcist nga active sa inyong lugar, kamo sa ako nang giingon, basta naa mo sa state of grace, maka-receive ta, maka-ambit ta sa divine power, then naa naman tay natural authority, basta kasal lang mo sa imong bana sa pare, naa kay authority nga maoy mo deliverance sa imong anak. Pero sa pagkatikayas ana, mas maayo magpatabang mo sa inyong parokya, kay basin og wa kaayo ka makasabot, wa pa ka daghan pa kagwa masabti sa pagtuo. Pero kung niya ang bata karon, mas maayo kay i-deliverance man na unyang hapon. Mao na itubag. Okay, time check 11:40. Katapusang pangutana na lang ni. Mo ni dili ni actually pangutana, pangutana na lang ni. Matud pa niya din ni Brad. Ni ako nagfollow up sa sulat, letter of request nga gisubmit sa Office of Exorcism Valencia. Gikan sa Simala Pares, Cebu. Kung naa ba sila change nga nabasitahan man sila ni Father Darwin. Salamat. Napa ko na kausaban change, kausaban. Nausab ba ko no ang himala sukad sila nabasitahan ni Reverend Father Darwin. Ako kasabot si Padre mo yun protect nila. Dili si pag umagbisita ni Padre sa himala, naba ko no change ang himala. Mo yang bot pasabot. Wala ko ka na ba na letter nga gipasa dire? Moy nasulat din eh. Naay nag-request. Okay. Di ngani na lang ma'am, mas mayo mag-istorya ta personal ana. Dili na natutubagon dire kay sensitive kayo ang topic nga imong kuan video ra ba ni. Nanarbay mga tao ana nga di kasabot, mangaway. Mao na nga mag-istorya lang ta. Okay. Ang bot niyang ipasabot dahil naaba sila change nga mabisa. Chance?
Oh, pero ang imong nasulat din ni change man. So, kita ando mo sayop. So, naabot sila chance nga mabistahan ni Father Darwin. Okay. Na, og So, ma'am, Sabot ra. kita ando sayop, ma'am ha. Dili kay ako ra. Bigay, abi ko unsa wa kay nay letter. Sulat Oh. change. Mao lagi na Bagay akong pagkasulat giingon change. ganiha nga og sayop ang pangutana, masayop sa putag tubag. So, mo to'y tubag. Bro, Leo. Okay. Nag-request na sila, Brad, sa exorcism. So, dini natapos ang atong question and answer portion. Salamat, Brad Sir Ruin Pakot, sa imong mga tubag. Kanya, brothers and sisters,